O ba't naman bigla kayo napunta dito? Pupunta lang kayo dito pag kailangan nyo ng pera. Oo nga, Tito. Hindi nyo nga lang kami makakamusta eh. Kung okay lang ba kami. Pasensya na kayo ha. Dami kasi nangyari. Bilagyo pa ang bahay namin. Tito, labas na po kami dyan sa problema nyo. Pare-pareho lang naman tayo naghahanap buhay eh. Kaya nga po, hindi kami mayaman at wala kaming maitutulong sa inyo. Sige na naman oh. Parang awa nyo na. Kapapanganak lang kasi ng asawa ni Samuel. Eh ano naman, kung nanganak yung asawa niya, ikaw kasi, bubuntis-buntis ka, tapos sa amin kahingi ng tulong. Bakit, Tito? Nung lumapit kami sa inyo, yung nagsisimula pa lang kaming dalawa ni Shane, hinilungan nyo ba kami? Di ba hindi? Tinanggihan at pinalayas nyo pa kami. Mga pinsan, pasensya na kayo ah. Kung di magandang pakikitungo namin sa inyo ni tatay dati. Pero sana naman, makita nyo na may nagawa din kami mabuti sa inyo. Mahal, may natatandaan ka ba? Na may nagawa sila mabuti sa atin? Nagawang mabuti? Parang wala akong natatandaan, mahal ah. Ang natatandaan ko lang, bago tayo makakain, uutos-utusan muna tayo at pagsasalitaan ng masasakit. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang kayo dito. Dahil wala naman kayong papala sa amin eh. Kaya nga, ang kakapal ng mga mukha nyo. Mga pinsan, parang awa Huwag ka na magsalita, lumayas na kayo! Hi, Papa RJ! Andito ka lang pala. Akala ko magkikita tayo kanina. Oy, RJ! Kaya ka pala laging wala kasi namamakla ka pala. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo kung magpapakita sa mga tropa ko? Kasi Bibi RJ, alam mo, namimiss kita. Ano ka ba dumikit sa akin? Nandito mga tropa ko. Bibi RJ, may budget ka pa ba dyan? Magsabi ka na lang sa akin kapag wala kang budget, ha? Sakto, kailangan ko ng pera ngayon. Bibilang ko ng gatas ang inaanak ko. Sige, pero sa isang kondisyon, pakis muna. Ano ka ba? Huwag dito. Mamaya na lang, baka makita ng mga tropa ko. Baka isipin nila, bakla ako. O sige na nga. Magkita na lang tayo mamaya, ha? O ito, 150. 150 lang, ha? Kasi di naman yan malaki. Sige, bye-bye. Anak, ayun yung isang pinsan mo, si Ayag. Tara, lapitan natin. Ayag, pamangkin, natatandaan mo pa ba ako? Ako to, si Tito Dulong. Opo, Tito. Natatandaan ko po kayo. Ano bang atin? Pamangkin. Anak, ikaw na masabi. Nakakaya kasi. Pinsan, nandito kami. Kasi gusto sana namin manghiram ng pera sa'yo. Manghiram kayo ng pera? Saan nyo naman gagamitin? Pinsan, nanganak kasi yung asawa ko eh. Wala man lang ako pambili ng gatas at diaper. O bakit? Asawa ko ba yung nanganak? Bakit ka sa akin hihingi na pang gatas at diaper? Pinsan, nagbabaka sakali lang kami. Baka mapahiram mo ako. Ganyan na ganyan din ako sa inyo noon eh. Bakit? Pinahiram nyo ba ako? Di ba hindi? Anong sabi nyo sa akin? Magtrabaho ako. Eh di magtrabaho rin kayo. Pinsan, huwag naman ganun. Oo, di maganda naging trato sa inyo ni tatay noon. Pero sana, kalimutan na natin lahat yun. Nakalimutan ko na naman yun eh. Pati nga kayo, nakalimutan ko na. Tapos ngayon, naalala nyo ako kung kailan wala na kayong pera. Di naman sa ganun, pinsan. Anong hindi ganun? Ganun yun. Huling kita ko sa inyo, kapipera pa kayo. Tapos ngayon, mukhang nangangalakal na kayo. Oo, pinsan. Nangangalakal na lang kami. Walang-wala na kasi kami ngayon eh. Ang bilis talaga ng panahon ngayon, ano? Di ba dati, ako pa yung lumalapit sa inyo. Tapos ngayon, kayo na yung lumalapit sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Di ba dati, hindi nyo naman ako pinahiram. Kasi ngayon, hindi ko rin kayo papautangin. Pamangkin, tatanggapin ko ang iyong masasakit na salita.
Sige na ho, alang-alang sa apo ko. Masakit talaga ako magsalita. Dahil masakit din yung pinagdaanan ko sa inyo. Umalis na nga kayo. Baka magasgasan yung patong kotse ko. Sige pamangkin, pensya ka na ha. Diyan ka na. Tay, okay lang po ba na mauna na kayo umuwi? Para po may magbantay dun sa mag-ina ko, Tay. Kasi Tay, napapansin ko ngayon na ang bilis mo na mapagod. Sige anak, napagod lang siguro sa tatay. Sige po, Tay. Akin na po itong sako. Umuwi na po kayo. Ingat po, Tay. Mukhang marami na to ah. Tiba-tiba na naman kami dito. Mukhang kapatid ni Angel to. Ate, sandali lang po. Anong kailangan mo? Ate, di ba ikaw yung kapatid ni Angel? Di ko siya kapatid. Anak lang siya sa labas ng daddy ko. Ganun po ba? Ate, okay lang po ba na makiusap ako sa'yo? Para saan naman yan? Sige, pero di ko sure kung mapagbibigyan kita. Ate, baka naman makumbinsi mo yung mama ni Angel. Natulungan man lang yung apo niya. Inuutusan mo ba ako? Bakit hindi ikaw ang kumausap? Wala ka bang bibig? Ate, nakita mo naman nakakaraan, di ba? Nung nagpunta kami sa inyo. Nakita mo kung paano kami pagtaboy ng mama ni Angel. Paano ko siya kakusapin? Dapat lang naman sa inyo yan eh. Kasi hindi nyo pinag-iisipan lahat ng mga bagay na ginagawa nyo. Tignan nyo ngayon, lugmok kayo sa kahirapan. Pati ba naman ikaw, ate? Ganyan ka magsalita sa amin. Kapatid mo din naman po si Angel, ah. Bakit? Ayaw mo ba makita ang pamangkin mo? Ayoko eh. Hindi ako interesado. Pasensya ka na. Baka pagalitan lang ako ng mami ko kapag nalaman niya na nakikipag-usap ako sa inyo. Diyan ka na nga. Pati pala kapatid niya, masama ang ugali. Ganun pala talaga pag mahirap ka. Walang tutulong sa'yo. Hello, tita. Magandang gabi po. Walang maganda sa gabi. Anong kailangan mo? Tita, nanganak na po si Angel. Andun po sila sa kubo namin. Baka gusto niyo po silang dalawin. Hindi ako interesado. Nung buntis nga, wala akong pakialam. Ngayon pang nanganak na. Tita, wala po kasing pambiling gatas sina Samuel at Angel. Kailangan po ang tulong ninyo ngayon. Hindi ko obligasyon yon. Anak nila yun eh. Eh di pag sumikapan nila, bakit babalik kayo ng balik dito? Tita, nagbabaka sakali lang naman po kami na baka magbago po ang isip nyo. Lalo na po pagka nakita nyo yung apo nyo. Iho, ito ang tandaan mo. Kahit kailan, hindi na magbabago ang isip ko. Ginawa niya yan, kaya panindigan niya. Hindi na ako mag-aaksaya ng pera para sa batang swail na yan. Tita, baka pwede po bigyan nyo pa po siya ng isang pagkakataon. Mami, sino to? Tumabi ka nga dyan. Papasok ako sa bahay. Anyabang mo naman. O di ba pati anak ko naiinis sa kakulitan nyo. Malis ka na! Tita, sige po. Pasensya na po. Nagbaka sakali lang po ako. Alis na po ako. O anak, bakit ginabi ka? Saan ka galing? Mami, inabot po kasi ako ng ulan eh. Kaya ngayon lang ako nakadating. Galing pa po ako sa mga kaklase ko. Nagawa po kami ng project. Ah, ganun ba? Kanina pa kasi kita inaantay eh. Baka kasi kung napapano ka na sa daan. Huwag ka po mag-alala, Mami. Hinatid naman po ako ng mga kaklase ko dyan sa labasan. Nakita ko nga po yung asawa ni Angel eh. Pinulit ako. Oh, ano na naman pinagsasabi sa'yo? Dapat di mo na pinagkakausap yung mga ganong tao. Wala naman talaga akong balak makipag-usap, Mami. Hinarang lang niya ako. Sabi pa nga, kumbinsihin daw kita na puntahan mo yung apo mo. Bale rin anak, eto ang tatandaan mo ha. Wala akong apo, wala akong anak na Angel. Basta ikaw, unahin mo yung pag-aaral mo ha. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Opo, Mami. Pangarap ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ko po kayo ni Daddy. Yan ang gusto ko sa'yo anak. Hindi sayang ang oras, hindi sayang ang pera. Masipag ka kasi mag-aral eh, may pangarap. Andiyan na po ba si Daddy? Nasa kwarto po ba siya? Tulog na? Anak, wala pa nga ang daddy mo eh. Ilang araw nang di umuuwi. May kontak ka ba niya? Tawagan mo naman oh. Mami, nung nakakaraan ko pa po siya tinatawagan eh. Kaso, cannot be reached po. Hay nako, kaya ilang araw na akong walang gana eh. Diyan ka na, matutulog na ako.
Sige po, Mami, para makapagpahinga ka na rin. Good night! Bakit kaya ganun si Mami? Parang mas mahalaga pa sa kanya yung di naman niya anak kaysa dun sa tunay niyang anak. Pero okay na rin kasi nagkaroon ako ng Mami. Dati kasi walang nag-aasikaso sa akin. Sana umuwi na si Daddy para makumpleto na ang pamilya namin. Makatulog na nga. Baka bukas nandito na si Daddy.